Ayan mga kamaestro, makikita po natin yan yung malalalim. Ayan, nakita po sa inyo naman. So nakikita nyo po yung gawing kanan. Ayan, yung may malalim na yun, may itim. Malalim po yan. Yan o ang bisa ng guide coat powder. Ayan. Unti na lang po habunan natin yan mga kamaestro ng masilya. So yan mga kamaestro, after po natin mahabulan ng masilya, yung parang malalalim, ay nag-primer na tayo ng 3 mano. Tutuyin lang natin po ng bagya yan. Buga na natin, magbe-blending na tayo ng kulay dyan. So yan. Yan na po yung ating bilugan na guide coat. Kahit ano pong klase na dark color. Itim, red, or blue, pwede po yun mga kamaestro. Ito dark color. So yan, nilihan na po natin yung, after niya matuyo, nilihan na po natin yung primer na may guide coat. So yan, makikita nyo sa part na ito mga kamaestro, yung bisa talaga ng nag-guide coat tayo. Yan o, yan pa yung mga part na malalalim after na malihan natin yung primer. After niya matuyo, nilihan natin siya ng numero 400. So yan, nakita na po natin yung habunan pa ng masina dyan. So yan. Ayan mga kamaestro, pinasok na natin yung BMW na ginawa natin. Ito ay pearl white. Kung mapapansin ninyo, bukod sa primer ay may biluga tayo o in-spot tayo na kulay itim. Base coat po na itim yan mga kamaestro kasi may mga hinabulan pa tayong masilya. So para maiwasan natin yung paninilaw o pamumula sa pintura dahil ito yung puti, ay bilugaan muna natin siya ng itim na base coat.
Yan, base coat na itim siya. Ito yung hood. Binugaan ko na rin siya ng itim sapagkat napakarami hinabulan pa ng masilya dyan. Kailangan na kasi yan na matapos, kaya senior cut na natin. Pwede po yung mga ganyang pamamaraan mga kamaestro. Basta maganda lang po yung pagkakapreparasyon ng masilya. Yan, binugaan natin siya ng itim. Yan po ang ginagawa ng inyong lingkod kapag naghabol pa tayo ng masilya na maninipis lang naman. So yan, nanonood sa atin ng base coat. So yan, yan yung kanyang bumper. Yan. Repair yan, dugtong lang din yan mga kamaestro. So yan, after matuyo yan mga kamaestro, pupondohan na natin siya ng puti. Siyempre, base coat mo ng puti. Kapag natuyo na siya, saka natin siya susundan ng pearl white. Dalawang klase kasi pintura ng pearl glass. Ayan, till next video po tayo mga kamaestro. Ayan mga kamaestro, napondohan na natin siya. Pinondohan natin siya ng 4 na mano. Ayan, nagsara na yung kanyang itim. So ayan, after po niyang matuyo mga kamaestro ay nilihan na natin siya. Ito po, nag-blending tayo dito. Hindi natin siya binugahan ng buo. Ayan. Diyan lang po tayo sa kalahati, mahigit na yan. Ayan. Nakikita ko po sa inyo paano tayo magbe-blending dyan. Kung mapapansin ninyo itong dulo na to, ayan, walang pintura. Oh. Ayan, wala siyang saboy ng pintura. So, hindi po siya binuo. Ayan. Blending lang siya, kalahati lang. Kaya nagkulay niya. Oh. Yun. Ayan, ang kanyang kulay. Hindi siya umabot doon sa dulo. So, ayan. Lilihan natin siya ng 1,200. Ayan, kung mapapansin ninyo, lumabo na siya kasi nilihan natin siya para mawala yung kanyang mga dusting. So yan, ang gagawin natin ngayon, pupondohan uli natin siya ng blendingan uli natin siya ng 2 mano. Pero magdadagdag na po tayo ng thinner para medyo lumabnaw na siya ng konti. Ayan, ayan lang yung kanyang kulay. Hindi siya umabot doon sa dulo. Ganyan po ang pagbe-blending. Hindi po tayo aabot doon. Kailangan yung blending niya hindi halata. Yung kanyang saboy. So yan, bugahan na natin sa mga kamaestro. Dito naman sa part na to ay nakapaglihan na tayo ng number 600 after matuyo ng base coat white niya. Nilihan na natin siya mga kamaestro ng numero 600. After nun ay bubugahan na natin siya ng final coating. Bubugahan muli natin siya ng 2 mano pa para nagsagayon after siya matuyo, tayo ay magbubuga naman ng pearl glass or pearl white mga kamaestro. Dito naman mga kamaestro sa part na to ay magbe-blending na tayo. Final coating na rin siya. May blending na tayo ng base coat white. So, kung papansin niyo, hindi natin siya binubugahan ng asapyaw lamang ang ginagawa natin i-blending niya. Inisikap natin na huwag siyang umabot doon sa pinakaputo o sa may tabi ng puto. Kaya i-blending na tayo. Ang tawag po dyan ay spot repair. Blending spot repair po yan mga kamaestro. So yan na po natin yan na blendingan na. Nabugahan na po natin siya ng perlas. Ng pearl white. Sige po tayo next video po tayo mga kamaestro.
yan mga kamaestro, nakapagbuga na tayo ng perlas. Dalawang mano binugaan natin ng perlas. Yung perlas niya, hindi siya pwedeng blending, kailangan niyang buo. Alam niyo kung bakit? Kasi pag di niyo binuo ang perlas, hindi niyo pinulpe itong kanyang fender na buo, maaninag yung saboy nung base coat na puti. Maaninag yun, mahalata. Kaya kailangan yung base coat lumagpas doon o matakpan ng perlas yung kanyang base coat na ibinuga. So ganun po ang paraan ng pagbe-blending. Be-blending lamang po tayo doon sa base coat. Po, nagbe-blending lamang po tayo doon sa base coat. Pero pagdating po sa perlas, yung pinaka pearl white niya is bubuin po natin siya mga kamaestro. So yan o. Kaya yung blending ng base coat na puti, hindi nyo yan makikita o. Kasi natakpan na siya ng perlas. Yan. Ganyan po ang paraan ng pagbe-blending. So yan. Dalawang mano na po siya. Tatapkot na po natin siya ngayon mga kamaestro. Matutuloy lang natin siya ng konti. Then tatapkot na natin siya. Ayan o. Mapapansin nyo, wala yung puti niya, di ba? Pero yung kanyang perlas, maaninag nyo. Ayan o. Yun naman perlas niya mga kamaestro, halos ano lang yan, transparent. Malinaw lang siya. Ayan. Hindi na nakikita yung kanyang base coat na puti. Unlike no nauna. So ganyan po mga kamaestro. Till next video po tayo. Mag-finish na po tayo for top coat na. Dito naman po sa part na ito mga kamaestro ay mapapansin nyo may pinapakita yung basahan. Yan po ay taklot mga kamaestro. Yan po isang uri ng basahan na malagkit. Pinupunasan po natin siya ng taklot bago po tayo mag-final coating ng clear coat. Ay kailangan muna po natin siya punasan ng taklot upang sa ganoon ay mabawasan yung kanyang dusting para hindi ito masyadong gumaspang.